Okay. Okay, magandang araw sa ating lahat, no? Magandang araw, magandang umaga o hapon man. Hapon man diyan sa inyo o gabi man diyan sa inyo. Magandang araw na lang, ano? Para isahan na lang. Ah, Gabi man diyan, umaga man diyan o tanghali man diyan. Okay, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, yung ating mga sa Visayas ug Mindanao, no? Mayong adlaw ninyong tanan. Okay, so hindi na tayo magpaligoy-ligoy, ano? Kasi talagang ang daming nangyayari sa Pilipinas, ano? Sa bansa natin, napakadaming nangyayari. Hindi ka pa nga halos nakagawa ng isang content. Ayan na naman, may bago na namang balita o naganap na mga pwede sanang pag-usapan agad-agad. Pero siyempre, gusto nating bago tayo maghimpapawid, parang radyo at TV, ano? Bago tayo maghimpapawid, sasalain natin ng konti. Kasi nga, mahirap naman na humarap lang tayo dito, magpatawa, kagawa ng laugh track, no? Laugh track, at kung ano-anong mga mga pang-aasar na mga tunog o mga tawanan, no? Hindi naman tayo kasi ganun eh. Ang gusto natin na medyo seryoso, no? Puro usapan lang talaga, walang mga kung ano-anong pakulo sa channel o sa YouTube natin, okay? So, ang pag-usapan lang natin yung ginawang pampahiya, no? Ginawang pambabastos sa nitong ambasador ng China kay BBM. No, kawawa naman itong ating presidente. No, biruin mo nung matapos yung tawag nito, matapos yung eleksyon ng Taiwan at nanalo yung kanilang kinamumuhian. No, kinamumuhian nila kasi ayaw sa kanila yun yung dating vice president ng Taiwan, ano? Si nakalimutan ko na pero ang kanyang last name, ano? Ayaw nila yon at katunayan meron silang minamanok na taga Taiwan din na suportado nila at yun ang gusto nilang manalo, kaso lang yun tumindig sa katotohanan yung mga Taiwanese, yung mamamayan ng Taiwan hindi nagpaguyo, hindi nagpasindak. So ang binuto nila yung talagang ipinaglalaban yung kanilang bansa. So, yun. Mula doon, nagtagumpay yung Taiwan at mamamayan nito. Bumati itong si President Bongbong Marcos, ano? Pero, ura-urada, wala pa yata isang araw. Binanatan si BBM, ano? At alam nyo ba kung anong sinabi? Mag-aral, pag-aralang mabuti daw yung kalakaran ng China, yung kasaysayan ng China at magbasa para wag daw magsalita ng mga tulad ng mga pagbati sa Taiwan, ano? So nakakahiya, biruin mo, presidente ka sasabihan kang magbasa at mag-aral sa tawag nito, sa rules, parang sa mga batas ng mainland China. Pero bago tayo magpatuloy, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa inyong lingkod, no? Sa aking YouTube channel. Excuse me. Subscribe din. Pindutin lang yung subscribe button, mga amigo, mga amiga. Pislita lang na, kung sa Bisaya pa, pinduta, pislita lang na, no? Pati ng kampana para ma-notify kayo palagi. Subscribe at yung notification bell, pakipindot para palagi ang kayong ino-notify ng aking ng YouTube, no? Ng YouTube channel. So, para hindi kayo hindi tayo bawat pagbablog ko sa
paalalahanan kayo at papakita sa inyo na mayroon akong bagong pinopost. Okay, so yun, magpatuloy tayo, ano? Magpatuloy tayo dito sa panghihiya, no? Parang pang-iinsulto yan eh. No? Biruin mo, presidente ka, tapos sabihan ka ng isang ambasador lang. No? Kaya, ewan ko ba, itong ating siguro, panahon na talaga para magpakitang gilas naman si BBM, ano? Huwag siyang gumaya doon sa pinalitan niya na talagang tiklop tuhod yun eh. No, kulang na lang makita nating dumila sa ano, dumila sa wag nating sabihin kung saang parte ng katawan, ano. Pero dumila sa presidente ng China. So, wag niyang gayahin 'yon, no? At ipakita naman niya na mayroon siyang tapang, no? Kaya at tayo nananawagan matagal na dapat ano bang tawag nito? Paalisin niya o alisin niya na yung ano din eh, yung ambasador din dito ng China na nasa ating bansa bilang ganti, ano? Kasi hindi naman yan pag pinaalis mo eh pahiwatig na agad ng pakikipaggera. Pakikipaggera sa kanila. Hindi naman. Nakailang beses na nangyari yan. Kahit yung ating mga ambasador, minsan, pag may problema sa kinalalagyan nilang bansa, ay inaalis din sila. Parang ang ano lang naman doon eh, kunyari, hindi na tayo masyadong close, hindi na tayo masyadong nagkakasundo, mainam na alisin kita, bahala na kayo kung sino ipapalit nyo. So, ganun din dapat ang gawin ni BBM, no? Alisin niya yung ambasador ng China na nandito sa atin at bahala ng China magpadala ng bago. Okay? Dapat ganun. Tapos ipagpatuloy din natin siyempre yung mga hakbang dyan sa West Philippine Sea. No? So, wag talaga tayong wag tayong wag nating gayahin yung ginawa nung dating presidente, no? Na si Duterte. Kaya nga nakita nyo mga kaigsuunan, mga kababayan. Kaya nga nahirati sila, no? Yung bang sa Tagalog nahirati, sa Bisaya naanad na, no? Naanad na silang unsa na ilang ipang sulti sa panahon ni Duterte, unsa ilang ipang gusto ipabuhat, ay walang reklamo itong si Duterte. Kaya nung pumalit na itong si Marcos, kung makapag-demand sila, kung makapagsalita sila, ganun-ganun na lang. Parang gusto nilang ipakita din kay BBM na ganito lang kayo, ganito lang ginagawa namin sa dati. So, kawawa itong si BBM kung magpatuloy yung ginagawa kung ano yung ginagawa ng China sa kay Duterte ay ganun din ang gagawin sa kanya. Kawawa siya. Okay? So, tayo ano bang gusto nating mangyari? Yun na nga, yung nabanggit ko kanina, no? Marami na nagsasabi niyan na dapat tanggalin yung ambasador ng China dito. Siguro, dapat gumawa talaga ng aksyon. Kahit ano pa man yan, dapat gumawa ng aksyon si BBM, no? Doon sa pagpapahiya o pang-iinsulto na ginawa ng embahada o ambasador ng China o secretary yata yun ng Department of Foreign Affairs nila, no? Yung babae. Okay? Kasi yung ambasador natin dito, yung ambasador pala nila na nandito sa atin, lalaki yun. Pero itong nang-iinsulto kay BBM ay yung babae na pagkakalala ko siya yung parang kung sa atin siya yung tipong si Manalo ba ang ano natin ngayon, yung secretary ng Department of Foreign Affairs, ano, yung pumalit kay Teddy Boy Locsin, ano.
manalo yata ang apelyido niyan. So, ganun yun, yung nagsalita doon sa China na babae na tinitira si BBM. Okay, so dapat wag manahimik. Wag gayahin si Duterte na nguso lang yata. Yan ang nguso eh. Hindi pumapalag sa China yan eh. Kaya tuloy, namihasa na eh. No? Tapos, tingnan mo ang ginawa ni Duterte nung panahon niya. Ang dami pang pinasok na kontrata. Talagang nagpakatuta siya doon sa China eh. No? Ang dami pinasok na puro China yung involved pagitan ng Pilipinas at China. Di natin alam kung mayroon ba siyang pakinabang doon. Basta ang alam natin na kahit nung COVID ay vaccine din ng China ang kanyang talagang gustong ipamigay dito sa atin. No? Yung kanang ano ba yun? Sinovac. Na muntik na tayong masibak, Muntik na masibak yung maraming Pilipino. Dahil hindi naman pala napakagaling, Kaya tingnan nyo, pati sa COVID, yun ang pinasok niya. Huwag nyo kalimutan yun, di ba? Parang ganito yun eh. Nung makaimbento daw yung China ng vaccine, nagbigay ng kaunti sa atin. Parang nagpasiklab. Sabay nagbinta ng milyones na tableta yata o vaccine. No? Biruin mo, kumita na naman yung China sa atin. Samantalang itong USA at yung iba pang European countries na kung murahin ni Duterte nung araw, ay ganun-ganun na lang, mas marami pang binigay na libre, no? Marami binigay na libre sa ating bansa. Pero yung kanyang pinagtatanggol na sinuportahang China, nagbigay lang ng konti, sabay binta ng milyon na peraso. Tingnan nyo yung pinagagawa talaga nung nakaraang administrasyon, Kaya ewan ko, na talagang tayo ng mga taong bayan, Alam nyo bang naglipana yung talagang bayarang mga vlogger ni Duterte, ni Sara. Ang ibig kong sabihin, mula nung 2016 na nabuhay ang mga yan, pinakain, sinuhulan, naalala nyo si Martin Andanar. Yun ang yan. Yun ang mga nag-alaga niyan. Mula sa kampanya, nanalo, hanggang sa natapos yung kanilang termino noong 2022, nandyan yung mga vlogger. Kaya alalahanin nyo kung noong 2016 ay sila ang pinapakinggan nyo at humanga kayo kasi nga mga Duterte yan eh. Siyempre nabiktima tayo kahit naman sino, kahit ako nga naiboto ko yan eh. Dahil nung simula naman talaga ay napakaganda ng mga pinagsasabi, At dagdagan pa ng mga vlogger nga na talagang puring-puri, Pinupuri siya ng pinupuri. Talagang nakumbinsi tayo na iboto siya. Pero pagkatandaan natin na isang taon lang, ang dami ng mga anomalya, Huwag na nating isa-isahin. Ang daming mga nangyaring hindi maganda. Ngayon, alahanin nyo na magpahanggang ngayon, nandyan pa rin yung kanilang mga vlogger. Kaya siguro, napapanahon na i-block nyo na yan. I-block nyo na yan. Ginuyo lang tayo niyan. Kumbaga, nailad lang tayo. Pero siyempre, bakit sila nagpapatuloy sa pagtatanggol kay Duterte? Nandyan na yan at saka bayad na sila So ano pa bang magagawa nila? Sayang naman ang kinikita nila sa YouTube, Kasi tingnan nyo yung kanilang mga channel. Pag mula nung itinayo nila yan, nung panahon ni Duterte, talagang dinumog sila ng tao, sinuportahan. Kaya mali man o hindi naman mali man o palpak na o fake news na yung kanilang pinagsasabi, dahil sa dami na nga nang naging nagsuporta sa kanila,
ay kumikita na yung mga yan. Kasi nga, kahit pa hindi ka naniwala doon sa kanyang content, kunyari 2021, 2022, or 2020, no? Kahit doon, nakita mo nang may mga mali si Duterte, pero itong mga vlogger niya ay patuloy na naglalabas ng mga content na kabaliktaran naman ng kabaliktaran naman ng ginagawa niya. Sa bawat panunood ng mga subscriber o ng mga supporter na nag-follow sa kanya simula noong 2016, ay mananatili ang kanyang, ang tawag doon, yung monetization, ano? Yung kanyang income. Kaya sino ba naman ang aalis? Sino ba naman ang titigil? Alam nila yan. Alam nila yan at hindi nga lang nakukonsensya yung mga yan. Kumbaga, alam nilang hindi na totoo yung pinagsasabi nila. Pero, kumbaga natali na sila sa pera eh. Natali na sila dyan sa kanilang YouTube channel. At sino ba naman ang hindi magkakagusto sa marami ang subscriber? Kasi mayroon naman mga tao na kahit na hindi na nanonood, kunyari, kaya pagpalagay na lang nating magbigay ng sample. Kunyari itong ang mga una noon, sila Thinking Pinoy, sila Mocha Oson, no? Yan sila Banat Bay, at kung sino pa, yung mabungis-ngis na tao. Yung kalbo din na mapayat na mabungis-ngis at palamura, no? Nakakuha din ng libu-libong subscriber yun. Kaya kahit na sa totoo lang mahuhuli mo naman yung mga vlogger na yun na hindi naman talaga magagaling. Tayo hindi naman tayo sobrang galing, pero pakiramdaman nyo, kahit spelling nga parang hirap na hirap yung mga yon spelling ng kanilang mga caption Doon pa lang makikita mo na talagang dahil lang Duterte sila noong 2016 o 2015 nung kampanya, ay talagang tinaguyod pa rin ng tao, no? Kahit na nga sa spelling na lang mali-mali hindi makapaglagay ng titulo na tama, no? So wala tayong magawa dahil nagamit nga nila yung kasikatan ni Duterte at sinuporta sila kay Duterte kasi sinuportahan din natin sila. Kaya itong mga 2020, 21, 22, kahit na mali na yung mga pinagsasabi nila, fake news na, hindi na sila kasi pwedeng umalis. No? Ulitin ko, sayang ang income. No? Kaya ang masasabi ko na lang, itong panahon natin ngayon, 2023, 2024 na, i-block nyo na. No? Mag-unsubscribe na kayo. Kasi, wala na Yung sinasabi nilang hindi totoong may krimen na ginawa. Wala na yun. Tingnan nyo nga. Hindi na nga sa ICC. Talagang doon at doon ang punta Kasi nga, kahit na anong pagsisinungaling ang sasabihin nila, ang daming mga magpapatunay na may kamalian doon sa kanyang drug war niya, yung drug war niya, no? Ano pa? Madami, yung mga confidential fund talagang naglustay dyan sa pagiging mayor nila. So, hindi yan maitatanggi, no? Kaya kahit na anong sabihin ng mga vlogger dyan na pagtatanggol, yan ay pira-pira na lang. Kasi alam nila na once na yung nag-subscribe sa kanila at binira nila itong kanilang amo, ay mag-alisan o mag-unsubscribe sa kanila. Kaya sayang naman, di ba? Sayang naman yung kikitain pa nila. Kaya wala na konsensya yung mga yan. So yun, napahaba tayo ng kwentuhan, pero ang isa lang naman talagang gusto nating ipakita na itong China, namihasa tuloy ito, no? Namihasa sa 6 na taon ni Duterte. Kumbaga, ginuyo tayo, nagpaloko si Duterte,
naloko din tayo, no? Kung sa Bisaya pa, nailad ta, giilad ta, no? Giilad ta sa kwang, no? So, yun lang mga kaigsuunan, mga kaibigan, no? Panahon na talaga na huwag tayong maging mapagsuri o maging mapagbantay na tayo, no? Kasi patuloy yan sila, patuloy ang maka-China na mga grupo na makabalik sila at natural, makabalik din sa pwesto para tuloy ang kanilang ligaya. Ito namang panahong Marcos, ito namang sila Marcos, ay bantayan natin na huwag matulad o huwag uli tayong maisahan tulad ng 6 na taong nagdaan, no? Dapat itong si Marcos ay tumindig na, no? Laban sa China at hindi tayo dapat magpapasakop o magpapaloko sa kanilang mga anumang programa na ipinapilit na ipinapasok dito sa ating bansa. Okay, yun lang at amping tayo, no? Mga kaigsuunan diya sa Visayas ug Mindanao. Amping tang tanan. Ug sa dito naman sa Luzon, maraming salamat sa inyo at mag-ingat po tayo.